Ayon kay Carl Jung, ang bawat tao ay may tinatawag na psychic energy. Ito ang enerhiya ng iyong atensyon, ng iyong emosyon, ng iyong isip. Ito ang puwersang ginagamit mo para mag-isip, magdesisyon, at makipag-ugnayan sa mundo. Pero may isang bagay na napansin si Jung. Karamihan sa tao, hindi nila ginagamit ang energy na ito para sa sarili nilang pag-unlad. Sa halip, ibinibigay nila ito sa ibang tao. Isipin mo sandali. Kapag may nagsabi ng masakit na salita sa iyo, ilang oras kang nag-iisip tungkol doon? Minsan, hindi lang oras. Minsan, buong araw. Minsan, buong linggo. Paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo ang sinabi nila. Bakit niya sinabi yun? May mali ba sa akin? Dapat ba may ginawa akong iba? Habang ginagawa mo ito, may isang bagay na nangyayari na hindi mo napapansin. Patuloy mong ibinibigay ang psychic energy mo sa taong yon. Mas lalo mo silang iniisip. Mas lalo silang nagiging mahalaga sa inner world mo. At kahit wala na sila sa harap mo, parang may kontrol pa rin sila sa emosyon mo. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na kahit wala na sa buhay mo, pero parang may epekto pa rin sila sa nararamdaman mo. Dahil ang koneksyon ay hindi lang sa realidad. Ito ay nasa loob ng isip mo. At dito, nagiging malinaw ang isang mapait na katotohanan. Hindi lahat ng taong nakakasakit sa atin ay talagang may kapangyarihan. Minsan, tayo mismo ang nagbibigay ng kapangyarihang yon sa pamamagitan ng atensyon natin, sa pamamagitan ng reactions natin, sa pamamagitan ng emosyon na patuloy nating inilalabas. Pero ayon kay Jung, may mas malalim pang dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi lang ito tungkol sa ibang tao. Hindi lang ito tungkol sa reactions. Ito ay may kinalaman sa isang bahagi ng sarili natin na kadalasang ayaw nating tingnan. Isang bahagi na matagal nating tinatago. Ang bahagi na tinawag ni Carl Jung na The Shadow.